Bayan sa ating pong bagong season, tututukan po natin ang convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Director Bentley D. Rojas, ang Knowledge Management and Information Technology Service ng Department of Health upang talakayin ang DOH Digital Health Initiative Strategy at kung paano ito pakikinabangan ng mga milyong-milyong mga Pilipino. Isa sa mga estratehiyang nakapaloob sa Philippine Development Plan ay yung digitalization ng mga proseso at mekanismo sa pamahalaan. Bahagi nito yung pagmodernize upang mas maging efficient at epektibo ang mga programa, lalong-lalo na sa sektor ng kalusugan. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Bentley Rojas lang po. I'm really happy nandito po ako sa Rise and Shine Pilipinas. Well, Director, maaari niyo po bang ilarawan ang DOH Digital Health Initiatives Strategy? Ano po ito at paano ito pakikinabangan ng mga kababayan natin? Well, actually, itong Digital Health Initiative is actually composed of three components. Yung una, yung digitization. Pangalawa is digitalization, and pangatlo is digital literacy. So yung digitalization, ito yung pagko-convert ng mga analog data or health data into a digital form. While naman yung digitalization, ito yung proseso na ginagamit para to make it sure na lahat ng proseso within the government ay nabibigyan ng magandang serbisyo sa taong bayan. Yung digital literacy naman, ito naman yung ino-orient yung mga tao sa paggamit ng mga technology para sa magandang serbisyo may ibibigay sa kanya ng lahat. So, like for example, yung itong last Friday lang, nag-introduce ang Secretary Ted Herbosa, ng patient appointment system. Nilaunch to sa Pabella Hospital. Ito yung kung saan ang mga tao hindi na kailangan pumunta doon, pumila ng 3 a.m. para lang makakuha ng serbisyo sa gobyerno or sa Pabella Hospital. So ang gagawin nila, mag-ano lang sila sa system, sa computer, at pagkalagay nila ng kanilang information doon, magpapaschedule lang sila ng kanilang schedule para makakuha ng serbisyo sa ospital. Yun, pupunta na lang sila doon ngayon para pag kailangan nila magpa-check up. Oh, so hindi na kailangan pang Pumila at Yes. maghintay ng ilang oras. Hindi Yung na. iba, araw pa Kasi ang isipin mo, tinatagal. 3 a.m. pa lang nakapila na sila. And then 8 o'clock pa sila masiservisyoan. Minsan hindi pa. Minsan umaabot pa ng hapon. Ngayon, magiging efficiente na ang kanilang serbisyo because pag nagpa-schedule sila, pupunta na lang sila doon on the hour, on oras na kailangan sila doon na mabigyan ng serbisyo. So, ibig sabihin po ba nito, wala na rin walk-in? Actually, meron pa rin. Hindi pa rin kasi maiiwasan yon sa pag-i-integrate kasi ng digitalization. Isa yan sa mga aspeto na yung meron tayong tinatawag na proseso na kailangan nating i-adapt while we are actually integrating system or digitalization. Ito yung ginagawa natin. At yun ang magbibigay sa atin ng proseso na para maging efficiente lahat ng proseso. So ang maganda doon, yung ating mga kababayan, magiging efficient na sa mga oras nila. Hindi na ngayon sila mag-iintay ng pagkahaba-habang oras para lang sa isang serbisyo na binibigay ng gobyerno. Ngayon, magagamit na nila yung oras na yon sa mga ibang paraan, kagaya ng makakapagluto pa sila ng pagkain nila, ng breakfast nila, maihatid pa nila yung mga anak nila bago sila pumunta sa ospital. So, hindi sayang yung oras? Hindi sayang ang oras, Alright. actually. Well, kabilang po sa 8 priority projects ng Department of Health, yung teknolohiya. Yes, the number 3. Para sa mabilis na serbisyong pangkalusugan. Yan. Ano po ba yung mga programang under nito? Yes, actually isa na 'yon, yung tinatawag nating serbisyo, no, yung pag-i-integrate ng mga sistema sa ating mga health services, gaya ngayon sa hospital, yung ating tinatawag na PAS, yung Patient Appointment System. Meron din tayo ngayong i-develop na patient referral system. Ito namang patient referral system na to, ito naman yung, for example, nandun ka sa hospital at kunyari hindi ka kailangan maservisan dahil meron puno na yung serbisyo na dapat mong makuha doon. Meron silang tinatawag na patient referral system wherein ituturo ka nila sa ibang hospital or center kung saan doon ka mabibigyan ng serbisyong kinakailangan mo. Well, sir, ano po yung impact at epekto ng digitalization ng ating health system sa mga local government units? Actually, malaki, no? Actually, kasi nasa national level kami, no? So,
sa local government units, they are actually following kung ano yung ginagawa sa national. Like for example, sa kung yung ginagawa naming pag-digitalization ng mga sistema sa gobyerno, yun naman yung binababa nila ngayon sa local government, kung saan ina-adapt nila yung sistemang yun para maramdaman sa baba. Kasi tandaan po natin, no, ang presidente gusto niya lahat ng ginagawa nating serbisyo sa taong bayan ay nararamdaman agad. So isa to sa mga ginagawa natin yung digitalization sa health sector kung saan mararamdaman agad ng mga taong bayan. Alright. Well, bahagi po ng pagsusulong ng modernisasyon Yeah. sa mga serbisyong pangkalusugan ng DOH, Yes. yung tinatawag na Health Facilities Enhancement Program. Yes. Ano po ba yung programang ito? Actually, itong health facilities program na to, kung saan minamodernize natin yung mga facilities ng mga hospitals at ng mga center natin, kung saan bumibili tayo ng mga magaganda at up-to-date na mga facilities, kung saan makakapag-check up tayo ng mga tao, kung saan itong technology na to na ginagamit natin, madali natin ma-detect lahat ng mga sakit na meron ang mga tao. Meron din tayong tinatawag na yung mobile x-ray, kung saan hindi mo na kailangan pumunta pa dun sa isang kwarto para lang ma-x-ray ka. Ngayon, ikaw na pupuntahan ng x-ray na yon para ma-check ka na kung anong meron ka sa x-ray na yon. No? So, hindi mo na kailangan pumunta sa isang kwarto. Meron pang isa, yung isang tinatawag na device kung saan ma-check agad kung meron kang sakit, kung meron kang cancer, etc. So, lahat of this is actually part of the health facility development government. Well, primary concern po ng mga kababayan natin yung public health service, Yes, sir. no? Yung kalagayan ng kalusugan ng mga Pilipino. Yes, sir. Pero meron tayong impression na kailangan pang pumunta minsan sa mga mas modernong mga facilities sa mga first world countries Yes. dahil gano'n na po ba tayo kalapit? Actually, malapit na rin naman tayo. No? So, kailangan lang tayo natin mag-invest. Kasi remember na pag nag-digitalization tayo, kailangan natin mag-invest ng maraming of course, ng pera at makaka-acquire tayo sa ibang mga bansa na kung saan ginagawa na ito kagaya sa Japan, sa Taiwan. So sila yung mga kauna-unahang talagang modernize ang health facilities. So kailangan nating i-adapt. Huwag tayong mahiyang kunin yung best practices nila at dalhin dito sa Pilipinas. Kasi yun ang magpapa-improve sa atin, yung pagkuha ng mga technology sa labas kung saan meron ng proof of concept. Kumbaga nagagawa na nila doon at dadalhin nila natin sa Pilipinas. So pag nagawa natin yun, in short, we would be able to develop kung anong meron tayo rito sa Pilipinas. I remember having a conversation sa aking relatives sa abroad. Ano? Yes, sir. Ang kanilang perception sa mga government hospital ay negative. So paki-update nga po natin Yes. yung ating mga kababayan na kung ano na ang meron ngayon sa mga government Yes, hospital. actually, DOH has 87 hospitals around the Philippines. So, 87 po yan. Hindi po, of course, hindi po lahat. Marami po tayong hospital sa Pilipinas. But sa DOH po, meron tayong 87 managed hospital. Itong 87 na po ito po hindi pa natin mapagkakaila. Talaga nag-modernize na po. Kung pupuntahan niyo po yung pabelya ngayon, maganda na po yung pabelya. Hindi na po siya yung mga old pictures na nakikita natin. Pag pumunta po tayo sa Jose Reyes, na-develop na po, naglagay na po ng mga bagong equipment doon kung saan magiging maganda yung serbisyo. At ganoon din po, umiikot po ako kasi sa Region 7 po, umikot po ako, and then nakita ko po yung mga hospital doon ng DOH, like for example, yung Vicente Soto, yung Eversley, yung Cebu South. Mga ganda na po yung facilities. At talaga pong, it's actually a level 3 hospital na po talaga. No? Talaga pong merong 1,000 bed, 2,000 bed talaga capacities. Ganon din po sa Region Region 3, kung saan nandun yung Bataan General Hospital. Before po, tatandaan po natin, medyo hindi pa po develop yun. Pero ngayon po, pag puntahan niyo po yung Bataan General Hospital, ang ganda-ganda na po ng hospital na yun. Kasi talaga pong develop na po siya, nag-invest na po tayo for the healthcare of the Filipino people. At talaga naman pong talagang nabigyan po na lang atensyon ng administrasyon na to, yung pag-develop or pagbibigay ng magandang investment sa mga health facilities ng ating gobyerno. Well, sa pamamagitan po ng mga programang ipinatutupad niyo po ngayon, Yes, especially yung digitalization, we hope na mas uunlad pa Yes, sir. yung pagbibigay ng serbisyo pagdating sa sektor ng Yes, sir. kalusugan sa ating bansa. Yes, sir. Alright, maraming salamat po, Director Bentley, para sa inyong ibinahagi sa amin ngayong umagang mga impormasyon. Malugod po kami nagpapasalamat sa inyong suporta. Hinihikayat po namin kayong muling tumutok sa aming programa sa darating na Webes at samahan niyo kaming umaksyon laban sa kahirapan.